Kamusta naman yung inang bayan natin? Para naman hindi na masyadong masaya. Parang hindi nga nanay ngayon ang inabayan natin eh. Oo. Hindi, parang madrasta. Madrasta? Bakit po? Kasi nga, parang yung mga namumuno kasi sa atin, Opo. parang hindi na inalagaan yung mga anak. Opo. So parang yung, di ba, usually madrasta, ay iniisip lang niya sarili niya, yung mga bata, hindi naman naasikaso talaga eh. Kaya yung mga namumuno sa atin, parang sarili nila ang iniisip nila. Di ba? Sarili. Oo, hindi na iniisip yung kapakanan talaga ng mga tao. So malayo sila sa pagiging ina. Malayo sa pagiging ina. Sharing good vibes, sharing good news, sharing from the city. Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman kami ni Miss Candy Pangilinan sa Sharing from the City. Magandang balita po sa inyong lahat. Dahil May pa rin, so tungkol pa rin tayo sa ina. Oo. Diba ho? Kaya pala merong Flores de Mayo, no? Tapos nag-o-offer sila kay Mother Mary. Diba yun talaga ang ultimate nanay. Diba? Kaya si Mama Mary. Mama Mary ang oo. ultimate nanay. Diba? Inang Maria. Diba po? Kaya lahat po ng, diba may Flores de Mayo tayo. Oo, mga bata nag-offer ng bulaklak. Everyday yan. Naranasan ko yan when I was young. Ako rin po. Oo. Kasi nag-ano ako Legion of Mary. Oo. Nag-Legion of Mary ako. Ay, kami noon wala pang mga bulaklak sa bahay namin. Nagnanakaw ako ng bulaklak sa kapitbahay. Bakit? Yung pang-offer. Yung pang-offer. No, kay Mama Mary. Pero tinatanggap naman ni Mama Mary. Wala naman siya masabi. Kasi wala ka naman. Bata yun eh, bata. Oo, bata, oo. Basta gusto naman may offer ka kay Mama Mary. Pero yung mga kapitbahay namin, hindi naman sila nagreklamo. Oo. Kasi alam nila, bibigyan Para naman kay Mama Mary. Oo. Iba, no? Iba po may connection ka kay Mother Mary. Sa totoo lang. Ito, oo. Parang kapag may devotion ka kay Mama Mary, parang lagi panatag ang kalooban mo. Parang isang salita mo lang, alam mo, narinig niya eh. At, Father question, bakit si Mama Mary nag-iba-iba na ng ano? May Our Lady of Fatima, Our Lady may Medjugorje, merong Black Madonna, Black Madonna. may iba-iba na eh, di ba po? Manawag, Our Lady of Manawag, Lanaval, di ba ho? Peña Francia, Peña Pia. Francia, Pia, ang dami. Fatima, Oh, bakit po? Lourdes. Kasi yung mga lugar na yan at mga images ay doon nagpakita si Mama Mary. At may mga messages siyang iniwan doon sa mga lugar na yon. At maraming milagro ang nangyayari sa mga lugar na yon. Kaya pinupuntahan ng mga tao at nagdadasal sila doon kay Mama Mary. Pero isang Mama Mary lang yan. Opo. Iba-ibang lugar lang ang Pinuntahan. pinagpakitaan niya. Tapos iba-ibang damit niya, suot niya, appearance niya. Kaya ganun ang mga images na na-popularize doon sa mga lugar na yun. Question, bakit po si Mama Mary ang nagsasabi ng messages most of the time? Palagay ko, kasi malapit sa kay Jesus. Okay po. And siguro mga messages niya galing din sa Panginoon talaga yan. Opo, Because opo. she's very close to Jesus. At ang purpose naman niya is to bring us back to Jesus. Opo. To bring us to the faith. Opo. And through Jesus to the Father. Opo. So, ganun lang gusto mangyari ng ating Inang Maria. Kaya, siya kasi ang mga messages kasi ng Mama Mary ay parang galing talaga sa isang ina. At siyempre, pag galing sa isang ina, mararamdaman mo talaga yung concern Opo. ng isang ina doon sa mga sinasabi niya. So parang kung sinasabi nyo, dahil siya po ay ina, kaya parang lahat tayo ay anak talaga Anak, niya. oo. So parang sinasabihan ko kayo mga bata, kayo mga anak ko, magpakabait kayo, gawin nyo to, ganyan, di ba Father, tama Yeah, po ako? tama yan. Oo. Kasi yun ang role talaga ng nanay. Yun po talaga ang role ng nanay. Silang nagtuturo, Nag-encourage. silang nag-guide sa mga bata. Kasi yung mga fathers, nagtatrabaho. Opo. Most of the time,
wala silang time sa mga bata para turuan pa. Yung mga nanay na iiwan sa bahay, sila ang Opo. nagtuturo. Kaya ganun din ang role ni Mama Mary. Ayun din ang role ni Mama Mary. Oo. Ay, ibang klase din si ang Inang Maria, in other words, yung role niya is very essential in our Catholic faith. Tama po? Tama. Kasi parang siya ang nagbabay ng Mother Church, kaya pala. Mm. At meron din Mother Church, Mother Earth, pero usapan natin, ang tawag din natin sa ating bayan. Inang bayan. Bakit po? Kasi parang yung bayan din natin, yun ang humuhubog sa atin na magiging isang tunay na Pilipino. Opo. So parang doon ang gagaling yung pagka-Pilipino natin sa inang bayan. Okay po. Oo, so parang nanay din yan na bata ka, pero huhubugin ka bilang isang tunay na Pilipino. Okay po. Inang bayan ang gumagawa nun sa atin. Eh, kamusta naman yung inang bayan natin? Para naman hindi na masyadong masaya. Parang hindi nga nanay ngayon ang inang bayan natin eh. Oo. Hindi, parang madrasta. Madrasta? Bakit po? Kasi nga parang yung mga namumuno kasi sa atin, Opo. parang hindi na inalagaan yung mga anak. Opo. So parang yung, di ba, usually madrasta, ay iniisip lang niya sarili niya, yung mga bata, hindi naman naasikaso talaga eh. Kaya yung mga namumuno sa atin, parang sarili nila ang iniisip nila. Di ba? Sarili. Oo, hindi na iniisip yung kapakanan talaga ng mga tao. So malayo sila sa pagiging ina. Malayong malayo sa pagiging ina. Di ba ho? Kasi ang ina, yun ang iniisip kapakanan ng iba. Kapakanan ng mga Kaya bata. nga sa inang bayan, para sa inang bayan, di ba ho? Mm-mm. So ito, pag sarili pa lang iniisip, naku, di ba? Yung mga batahanan sa gobyerno, Mm-mm. di ba? Yung isang pinamataas sa tahanan sa gobyerno, father. Kaya nga eh, oo. Di ba? Tingnan mo yung mga natin, mga politiko natin, halimbawa sa Senado, ano ba talagang nila, ginagawa nila? Para ba sa bayan? O para sa sarili nila? Hindi ba? Kaya itong mga nangyayari na pagpalit ng liderato sa Senado, parang mararamdaman mo talaga na yung ginagawa nila, kung ano-ano ginagawa nila para lamang maprotektahan ng mga sarili nila. Di ba? Yung pagpalit ng liderato, yung mga mayoriya ngayon, halos lahat sila parang may kaso. May Di ba? kaso, sarili interes. Oo, kaya dahil may mga kaso sila, gusto nila yung leader na magpuprotekta sa kanila para mawala yung kaso nila. Opo, opo. Kaya kahit yung leader na gusto nila ay may kaso din, Opo. pero pag yun ang maging leader natin balang araw, wala silang kaso lahat. Mabubura lahat yung mga kaso nila. So parang halos lahat ng mga kaso nila ay yung kayamanan ng bayan parang napunta sa kanila. Other question. Kasi rin sila eh, lahat naman tayo anak ng Diyos, di ba? Pero paano pag ganyan? Di ba sabi nyo nga dati, parang si Spider-Man ba yun? Comes with power is... Power comes with responsibility. Opo. The greater the power, the greater the responsibility. Opo. No? Kaya nga, binigyan dapat sila ng power. Opo. May responsibilidad sila. Opo. Ibig sabihin ng responsibilidad ay pwede kang sumagot kapag ka tinatanong ka. Opo. Responsive, the capacity to respond. Oo nga, Kaya no? responsibility. Opo. Ibig sabihin din yan, pareho lang yan sa accountability. Okay po. So pinagkatiwalaan ka ng pera ng bayan. Account. Paano mo ito ginamit? Sagutin mo. Yun ang responsibility. Kasi nga response. Oo. Tapos, siyempre, i-account mo kung saan mo ginamit yung pera. Kasi nga account eh. Tama. Bilangin mo saan napunta yung ganito, 30 pesos sa ganito, 20 pesos sa ganito, Okay. di ba? Okay. Yun ang ibig sabihin ng accountability. So, panagutan mo Opo. kung yung ginamit mong pera na pinagkatiwala sa iyo ng bayan. So, paano po yung mga wala pa naman napapatunayan sa lahat ng yan, di ba? Oo, So, oo.
all is accusation. accusation. So, ahayaan natin ganun. Pero bilang, I'm sure bilang si Virgilio, Mhm. bilang si Kennedy, meron tayong mga sariling opinion Mhm. na apart from the church. Yes. Diba ho? mhm. Pero, sa nakikita natin ngayon, di ba ang pinakadapat na pinagdadasal natin? Ang ating inang bayan. Pagdadasal din natin talaga yun. Kasi Father, di ba sabi niyo sa akin dati, marami tayong bagay na akala natin walang may alam. Pero nakikita ng Diyos ang lahat. Sabi mo sa akin dati, di ba? Nakikita niya ang lahat. So wala kang maitatago. Oo. Kung ngayon, matatakasan mo yung Opo. responsibilidad mo, matatakasan mo yung accountability mo, darating at darating din ang araw na hindi maiwasan, pananagutan mo At sa Diyos. Opo. Kasi alam niya lahat. May ebidensya sa lahat. May Oo. resibo siya sa lahat. Oh, naku, So hindi ka makatatakas. So ngayon pa lang, mas mabuti pa na harapin mo kung ano man ang dapat mong harapin, panagutan mo ang dapat mong panagutan para makabayad ka na. Oo nga, mas nakakatakot. Oo. Kung siya pa maningil. Oo. Di ba? At yun ang judge na wala talagang kabayas-bayas. Oo. Walang pamumuliti ka sa kanya. Kung anong totoo, kung ano ang nararapat, yun talaga ang mangyayari. Oo, saka ako naman po, nandun ako umabot na ako sa ganito. Tama na yung kung ano man ang kulay mo, pink, yellow, lavender, kung ano man yan, kung ano man ang kulay mo, be fair. Oo, totoo. Wag niyong gawing idolatry. Oo. Kasi kasalanan yan sa Diyos. Oo. Wag, pagka pinaglalaban yung katotohanan, huwag mo sabihin dahil piglawang ka. Oo. Pag inaw ko sa mga isang tao, huwag mo sabihin dahil DDS siya. Ganun. Oo, walang ganon. Hindi, walang ganon. Ano ba ang nararapat? Ano ang totoo? Ano ba ang makatarungan? Yun. What Yun. is proper? Oo. What is proper? What is proper? What is right? Yes. And what is true? Yun Totoo ang po. mga pinaglalaban natin. Opo. Hindi ang kulay, hindi ang kung sinong tao tayo umiidolo, kundi sa katotohanan, sa katarungan, At saka, at sa karapatan, Oo, sa Father, nararapat. kasi ang lahat ng ito, at the end of the day, ang magiging rippling effect ay sa ating mga susunod na henerasyon. O kawawa ang mga susunod na henerasyon kapag hindi natin ito naituwi. Ngayon pa lamang. Simulan na kaya natin. Halika na, Father. Simulan na natin. Simulan tayo na. Tayo na kaya umayos. Simulan na Oo. natin. Kailangan talaga magpagbabago. Ang pagbabago, kadalasan, sa sarili muna natin. Let us be honest all the time. Let us be true to ourselves. Let us respect the rights of others. Let us use only the resources na pinaghirapan natin. Tama. Kung para sa ibang tao yan, para sa kanila yan, huwag nating kunin sa kanila. Father, question. Ano ba ang role ng simbahan at ng gobyerno? Ang thin line yan eh. Oo. Yes, kadalasan sinasabi nila na ang simbahan hindi dapat nakikialam sa politika. Opo. Hindi nakikialam sa ekonomiya. Opo. Hindi eh. Itong mundong ito, isang mundo lang ginagalawan natin. Okay po. At itong mundong ito, gusto natin ang manaig, katarungan, katotohanan, at katapatan. Opo. So, yun ang mga elements ng Kingdom of God. Okay po. So we're trying to build Kingdom of God dito sa mundo. At pareho lang yan ang ginagawa ng gobyerno na isinusulong nila ang kapayapaan, katarungan, katotohanan. Pareho lang, it's the same. Ang sinasabi na huwag kami dapat makikialam sa politika, huwag kami makasali sa mga party politics. Okay. Yung sasama Gets ko kami na. sa ganito, sa mga dilaw, sasama kami sa mga DDS, hindi. Wala kami sinasamahan ganon. Ang dapat lamang ay kung anong totoo, kung anong tama, kung ano ang makatarungan, yun, doon kami. Father, hindi. Meron mga pari na sumasama sa sa rally ng kunyari ng PINK o ng DDS o ng BBM, ganon.
Pwede ba yun? Kung ang mga rally na yon ay hindi para sa party, kundi para sa bayan, sa katotohanan, sa katarungan. Pwede. Pwede. Okay. Walang problema sa ganon. Okay po. Okay. Pero yung sumali ka at makipaglaban para sa isang tao, yun ang pinagbabawal. Okay. Naintindihan ka na. Or tumakbo. Tumakbo bilang isang... Oo. Kaya nga, pagkapari ka, tapos tumakbo ka sa political office, ay dapat lumabas ka muna ng simbahan. Talaga po. Hindi ka pwedeng Kasi may bias na yun. Kasi nga, kapag ka nasa politika ka, you should belong to a party. Hindi ka pwedeng tumakbo na wala kang party. So, and party politics is many times divisive. Nagdi-divide yan ng mga tao. Hindi yan ang role ng simbahan. Ang role ng simbahan is to unite. Kaya nga, doon tayo sa katotohanan, doon tayo sa katarungan, kasi doon tayo magiging united as a people. Tama po. So, with that, Father, I think yun ang ating dasal. For us to unite as a people at maliwanagan tayo at magkaroon tayo ng totoong katotohanan para magkaroon tayong kapayapaan at mamuhay at tumindig ang ating mga karapatan. Totoo yan. Diba po? Oo. So sana po mga kababayan, ay doon po tayo sa totoo. Doon po tayo sa makatarungan at nararapat. Nang sa gayon, ay magiging isang bayan talaga tayo. At talagang may papakita natin ang pagmamahal natin sa ating inang bayan. Candy, pagdasal natin. Ikaw Okay, na. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Panginoon Diyos, inaalay po namin ang aming bayan po sa inyo. Panginoon, lalo na po ang mga namumuno po sa bayan na ito. Panginoon, liwanagan niyo po ang kanilang pag-iisip. Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, please touch the hearts of all our leaders, Lord God. And every person, Lord God, lahat po kami, actually, hindi na lang leaders namin Lord God. Pati ang buong Pilipinas, lahat po ng Pilipino, hipuin niyo po kami, that we may be united as one. Sabi nga niyo, Lord, united we stand, divided we fall. So, Lord God, we just offer our country to you. Mama Mary, please, we beg you, Mama Mary, pray for us. Huwag niyo pong hayaan na bumagsak po ang bansang Pilipinas para po sa mga susunod na henerasyon. Pinagdadasal po namin ang kapayapaan, kaliwanagan, na totoong lumabas ang totoong katotohanan at nang matayo po namin ang aming mga karapatan. Na bilang inyong mga anak, bilang Pilipino, huwag niyo kaming pababayaan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.